ng rendition na i-abduct siya, hindi yun totoo. Ginagawa lang yun, mga kaibigan, yung pangalawang uri ng rendition sa mga bansa na walang treaty. No? Na hindi pwedeng mag-expedite ng tao, yun dun lang yung ginagawa. Pero in case mga kaibigan sa US at ang Pilipinas, meron tayong treaty na pwede nating hilingin na papuntahin yung taong dito at sila naman pwede nilang hilingin na papuntahin si Kibuloy doon, isuko. No? So, hindi po mangyayari kay Kibuloy na i-abduct siya ng CIA at ng US, no? Yun po ay kanyang guni-guni, no? Okay. So, tuloy natin. Ha? Saka partner, ganito. Di ba meron sinabing FBI partner Diba? Na sasagutin niya. Sasagutin talaga ni Pastor Kibuloy ang kasong ito. So, hindi ko alam kung you can read between the lines, anong pwede nang gawin. Kasi hindi sila nag-extradition. Diba? Bakit? Extradition, maghihiling pa yan dito. Saka, pag extradition ba, kikilos ba talaga yung gobyerno natin? ICC nga lang, di ba, na di mo na alam kung saan gumagawi ang bansa. So, in a way, dapat nakikita pa rin ni Pastor Kibuloy na si BBM nga medyo nagpo-protection pa kasi hindi nga kumikibo. Di ba? So, yun yun. Tingin ko, ito mga kayubi ang basa ko ha. Ang dami niyang paninira sa nagamit. Napanood mo yung partner? Yeah. Yung gumagamit ng drugs, meron pang SEX na ginagawa na perversion. Plus, may witchcraft. Nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagkakila kayo ng mga voodoo expert from Africa? Pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martis at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin, i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Ano ang reason? Sandali na kaibigan ha. Andali, komentuhan ko muna yon. Yung sinasabi niyang orgies, no? ORGIES, orgies. Yan po mga kaibigan, yung grupo ng mga tao na sabay-sabay na gumagawa ng kahalayan, nagsisex, no? Sabihin na natin, yung word na talaga, no? Nagsisex. Grupo ng mga tao, mga kaibigan, may kanya-kanya silang partner at sabay-sabay silang nagsisex. Yan po, no? Sabay-sabay talaga sa isang lugar, no? Actually ginagawa yan mga kaibigan ng mga lango sa yun, sabay-sabay daw. At ang sabi niya, nagdodroga. Pagkatapos, yun nga, nag-orgies. Okay mga kaibigan, balikan natin ang sinasabi ni Nino Barsaga. Kasi parang nakikita ako dito, yung kinikwento ni Kibuloy, ay parang yung nagaganap sa past administration. Kasi mga kaibigan kung napanood nyo si Nino Barsaga, anong sabi ni Nino Barsaga? Nagpapasok ng mga babae, ng mga bugaw sa Malacanang. Hindi lang isa, maraming babae. At bawat babae, 120,000 ang bawat isang babae. So, etong tanong ko, bakit ka magpapasok ng mga bugaw? Bakit magpapasok ng mga babae sa Malacanang? Anong gagawin ng mga bugaw ng mga babae sa Malacanang? Siyempre, pag inisip mo, bugaw. Ano ba ang trabaho ng bugaw? Di ba ang bugaw nagbibigay aliw sa mga kalalakihan? Hello?
Hindi naman siguro magpapapasok ng bugaw dyan pagkatapos yung gagawin ng bugaw, magmamasahe lang, o kaya magsiserve lang ng kape, o kaya makikipagkwentuhan. Huwag na tayo magplastikan, mga kaibigan. Once na nagpapasok ka ng bugaw sa Malacanang, hindi lang isa, marami. 120 bawat isang babae. So anong gagawin nyo sa bugaw? O magtitinginan kayo doon, partner-partner. O magtitinginan lang hanggang magdamag. Bugaw nga may gagawin kayo. So, na-envision ko dito mga kaibigan, yung sinasabi ni Pastor Kibuloy, kinikwento niya ang nangyayari sa past administration. Ito yung nakikita niya sa past administration. Nag-o-orgies. Gumagawa ng kahalayan. Kasi si Nino Barsaga mismo nagsabi. Isa nga din daw siya sa mga kaibigan, sa nagdadala ng babae, di ba? Sabi niya. So, may mga bugaw dinadala sa Malacanang. Tapos sinasabi niya ngayon, nag-o-orgies daw sa Malacanang. Sabay-sabay na sino ngayon ang may history na nagpapapasok ng babae sa Malacanang? Wala naman tayong nababalitaan ngayon sa panahon ni PBBM na merong nagpapapasok ng mga babae sa Malacanang. Di ba? Ang nababalitaan natin, actually mga kaibigan, noon pa to nababalitaan ko na to. Pero dahil sa sumusuporta ako kay RRD, hindi ko ito pinansin noon. Noon pa alam ko na ito kahit hindi pa ito sinabi ni Nino Barsaga. Kasi may mga kumakalat na nabalita na di umano may mga pinapasok na babae sa Malacanang. At isa nga rin sa nagpapasok diyan yung isang paborito ni RRD na vlogger. Alam niyo na yon, di ba kung sino yon? So, mga kaibigan, nakikita ko ang sinasabi at kinikwento ni Apollo Kibuloy ay yung nangyayari sa past administration. Yun ang kinikwento niya ngayon. Kaso mga kaibigan, si PBBM, ang administrasyon ni PBBM, ang kanyang binabato, ang kanyang sinasabihan na ginagawa daw ito, gayong ang totoo mga kaibigan, ito ay nakita niya in the past administration. Kita niyo mga kaibigan? Tapos, yung sinasabi niya, di ba na sabay-sabay na nagaganon daw, no? Ng pulburon, sabay-sabay daw. Pagkatapos, sabay-sabay din na nag-o-orgies nga, no? Orgies, no? So, naalala ko rin mga kaibigan, yung sinabi ni RRD na siya ay bumabatak. Siya ay tumitira ng marihuana sa loob ng Malacanang to keep him awake. Mga kaibigan, ito ang question ko Si RRD lang ba ang bumabatak? Si RRD lang ba ang sumisinghot ng Mary Jane sa loob ng Malacanang? Or, let's say, meron ba siyang mga kasama? Sino-sino ba ang kanyang mga kasama na sumisinghot sila? At, Mary Jane lang ba talaga? Marihuana lang ba talaga? Or baka naman, meron pang ibang illegal substance? Yun ang tanong ngayon. Kasi sa mga sinasabi ni kinikwento ni Kibuloy, na nakikita ko na ang ikinikwento niya yung nakaraang administrasyon. Pero dahil ayaw niyang sirain ang past administration, dahil alam naman natin na yun ay kanyang kasangga, kaibigan na matalik, so etong administrasyon na to ang kanyang winawasak sa pamagitan ng pagsasabi ng mga kasinungalingan. Diba? Mga kaibigan, hindi fake news yan. RRD mismo ang nagsabi na siya ay gumagamit ng Mary Jane sa loob ng Malacanang para siya ay maging gising pa rin sa kanyang mga late
mga midnight meetings. So, kung titingnan natin, ilan sila ang gumaganon sa loob ng Malacanang? At ano-ano ang substance, mga illegal substance na kanilang ginaganon, binabatak sa loob ng Malacanang? At pagkatapos nilang gumanon, sino-sino sila ang mga gumagamit, ang mga nag-orgies kasama yung mga babae na bugaw? Make sense? Diba? Hindi natin sinasabi ngayon na totoong-totoo yun. Pero yun, mga kaibigan, no? Yung mismong si Nino Barsaga ang nagko-confirm yan na talagang may mga babae na dinadala doon. DDS yan eh. At malapit yan nun kay Pangulong Duterte. At marami ng kaso na talagang naibato sa kanya dahil sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte. DDS po yan, na talagang masigasig na DDS na talagang pinagtatanggol niya si Pangulong Duterte noon. Kaya marami po yung naging kaso. Pero ngayon, heto, lumalabas siya, sinasabi niya yung katotohanan. Diba? So yan, mga kaibigan, kaya yung sinasabi ni Kibuloy, no, na nag-orgies, na naggaganon daw, tapos nag-orgies, mga kaibigan, palagay ko, totoong nangyari yan sa past administration. Sa palagay ko, sa tingin ko, mga kaibigan, totoong nangyari yan sa past administration. Kasi, hindi lang naman daw isang beses nagdala dyan ng mga babae. Maraming beses na nagdadala daw dyan ng mga babae. Di umano. Ba? Tuloy natin. To people. Maging negatibo. Sa administrasyon. Is it one way of destabilizing? Destabilization? Kasi sabi niya, sa nakita ko mga interviews niya, way back, partner, may talent siya to preach. May talent siya to lead. So with those words ba, kaya niyang maikot ang utak ng mga Pinoy para magalit kay PBBM at saka kay First Lady? Sabi niya gito. Sa tingin niyo, mga kayubi. Sige kayo, magsalita kayo. Kaya ba yung gawin ni Pastor? Ito pa sabi niya, di ba? Hinamo niya si PBBM. Bumaba. Buti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. So, kaya, pag bumaba si PBBM, sino ang akyat? Ang Vice President. Si VP Sara. Oo. Duterte. O pag Duterte ulit, yakap siya ulit. Wala siya ulit magiging fear. Di ba? So, tignan natin yung mga galaw-galaw. Bakit ganun? Bakit ang pinupunterian nila, ninenegatibo nila, yung administrasyon? Kasi di niya nakikita kinakampiyan siya. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. I respect Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clecas, nagpapalala. Huwag tulugan na inyong karapatan. So, yan. Tapos na po, mga kaibigan, no? So, yan ang totoo yung sinasabi ni attorney, no? Na, kaya ang ginagawa ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy, kita nyo, kaso niya, napakatagal na ng kaso niya. Marami siyang kaso. At alam naman natin, marami ng mga lumabas na witness. Pero bakit parang dinadivert niya ang issue? Parang dinadivert niya. Kasi pinapalabas niya na ang nangyayari sa kanya ngayon ay isang pamumulitika at panggigipit sa kanya at sa SMNI at sa kanyang organisasyon. Yan ngayon ang pinapalabas niya. Bakit ito ang kanyang narrative? Bakit ito ang pinapalabas niya? Kasi mga kaibigan, tama yung sinasabi ni attorney, no? Agree ako doon na meron talaga siyang gusto na i-destabilize ang gobyerno ng ating Pangulo.
na to the point na nanawagan siya na bumaba na sa pwesto si PBBM, si F. Elisa, pinapababa niya sa pwesto. Hello, First Lady yan. Wala namang katungkulan yan, First Lady yan. Kapag bumaba si PBBM, automatic, wala na rin, hindi na rin siya First Lady. Di ba? Tapos si SMR, pinapababa niya rin sa pwesto. So, kita natin, bakit ito ngayon ang tinatarget niya? Ang Marcos administration. Iisa lang ang dahilan, mga kaibigan. Kasi nga, nakita ni Kibuloy na wala siyang kakampi, hindi siya kinakampihan ni PBBM, no? Kinahayaan ni PBBM na mag-prosper ang kaso. Kasi sa totoo lang si PBBM wala naman siyang pakialam sa mga kaso ni Kibuloy, ni Dilima. Wala naman siyang pakialam diyan kasi ang pangulo natin hindi siya nakikialam sa mga kaso, no? Kasi kumbaga, mga kaibigan, labas naman 'yan sa sa pagiging pangulo ng ating pangulo. Labas 'yan, no? Yung mga tao na 'yan, mga private person 'yan, no? So, labas 'yan. Si De Lima hindi na siya senador, 'di ba? So, private person 'yan. Si Kibuloy wala naman siya sa gobyerno. Mga private person yan, hindi involved dyan ang executive department. So, ang Pangulo natin, wala siyang pakialam dyan kung ano man ang mangyari sa kaso. Hindi niya yan kinakatawan. Kumbaga, wala yung kanyang kamay na para imaniobra. Hindi ganyan ang Pangulo natin. Unlike the past administration, na may ganun si Duterte. Minamaniobra niya. And even umamin siya, 'di ba? Sa kaso ni De Lima, umamin siya doon Na talagang inano niya 'yon. Ginamitan niya ng kanyang power. And even the ABS-CBN, umamin siya na ginamit niya ang kanyang executive power para talagang ang ABS-CBN ay matanggalan ng prangkisa. So, yun po ang dating Pangulo. Pero ang Pangulo natin ngayon, hindi po siya nangingialam. Mag-prosper yung kaso against the victim, or mag-prosper yung kaso na pumapabor sa victim. Wala po siyang pakialam dyan. Basta ang Pangulo natin, kung ano lang yung tama, ginagawa lang ng mga judges yung tamang gawin, wala siyang pakialam. Hindi po niya yan pakikialaman para maging pabor kay Kibuloy, no? So, parang gusto ngayon ni Kibuloy, pakialaman ng Pangulo. Ang gusto ni Kibuloy, kampihan siya ng Pangulo, no? Katulad ng ginagawa noon ni Duterte, na kumakampi si Duterte doon sa kanyang mga cabinet members na pinapatawag sa Senado. Di ba, mga guys, galit na galit si Duterte. At ang sabi pa niya, sige, subukan nyo na pilitin na papuntahin yan sa Senado. Subukan yung pilitin na ipasubpi na yan. Magkakagulo tayo. Naalala nyo yun, mga guys? Yung talagang iniimbitahan ng mga senador yung kanyang cabinet member, no, na humarap. Kasi nga, merong reklamo. Pero talagang si Duterte ang talagang nagtanggol sa kanyang mga cabinet members. At sinabihan niya ang Senado, magkakagulo tayo. Sige, i-insist nyo. Magkakagulo tayo. Tapos sinabihan pa niya ang Senado na sasabihan ko yung mga yan na ako ang bahala sa inyo. Huwag kayong pupunta. Pag inimbita kayo ng Senado, huwag kayong pupunta. Ganon po si dating Pangulong Duterte. Pinagtatanggol niya yung kanyang mga cabinet members, pinagtatanggol niya yung kanyang mga kaalyado, kahit na alam niya na hindi na siya kumbaga, hindi na siya sumusunod sa batas. Kumbaga, he's crossing the line na, mga kaibigan. Wala na siyang power dapat doon, pero kinocross niya yung line para lang maipagtanggol yung kanyang mga kabinete, yung kanyang mga kaibigan. Kahit sina Michael Yang, di ba? Sina Peter Lim, pinagtanggol niya. Parang siya ang naging advocate, naging lawyer. Di ba? So, yun mga kaibigan. Ngayon sa panahon ni PBBM, hindi po ganun. At eto ang gusto ni Kibuloy ngayon, nagayahin ni PBBM si Pangulong
si dating Pangulong Duterte, ang gusto ni Kibuloy ay ipagtanggol din siya ni PBBM. Which is hindi gagawin ni PBBM. Mga kaibigan, hindi ganun si PBBM. Hindi niya gagawin yun. Kaya ang ginagawa na lang ngayon ni Kibuloy, ginagamit niya ang kanyang power, no? Yung power niya sa pananalita. Kasi sabi niya, meron daw siyang gift to preach, no? At nakita naman natin ilang milyon. Milyon mga kaibigan ang kanyang nabudol. Milyon ang member ng Kingdom of Jesus Christ. So, ibig sabihin, magaling talaga siyang mag-preach. Magaling siyang mag-convince ng tao. Magaling siyang mag-brainwash ng tao. So, yan yung ginagamit na ngayon, mga kaibigan, na nagsasalita siya against the government. Sinisiraan niya ngayon si Pangulong Marcos Jr., si F. Elisa, si SMR, sinisiraan niya at nagsasabi siya ng kung ano-ano na mga out of this world na mga akusasyon na kung titingnan natin yung akusasyon niya tungkol sa droga at sa orgies na yan, nakikita ko na yan ay tunay na nangyari. Pero hindi sa administrasyon ni PBBM, kundi sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Diba? So, mga kaibigan, kitang-kita natin dito na ginagawa ngayon ni Kibuloy ay para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM at sino nga naman ang papalit? Just in case na magtagumpay siya sa kanyang paninira, sa kanyang pambi-brainwash sa sambayan ng Filipino. Just in case na magtagumpay siya sa kanyang pagkuha ng sympathy ng mga Pilipino. Siyempre magagalit kay PBBM, di ba? Sino ang papalit kay PBBM pag nangyari yun? Alam na natin. Sara Duterte. At kapag Duterte na naman ang Pangulo, wala na naman siyang problema dahil kaalyado niya ang mga Duterte.